Welcome mga tol sa panibagong moto camping adventure natin. Panibagong setup natin sa pagmomoto camping ang mapapanood nyo sa episode na to. At sabay-sabay natin saksihan ang nakakatakot na ganda ni Mount Mayon. Kaya tara, samahan nyo ako sa solid na moto camping adventure na to. Kung bago ka sa channel ko, click mo lang po yung subscribe at maging parte ka ng moto adventure ko. Isang payapang umaga sa inyo mga tol at isang payapang umaga sa ating mga magsasaka dahil ito, dumadaan tayo sa Kapalayan na napakapayapa at kalmado dahil walang traffic. Nasa probinsya kasi tayo mga tol. Ito, yung simula ng episode natin, welcome again sa aking YouTube channel mga tol at maraming salamat sa panonood at sa solid yung suporta mga tol. Sa ngayon ay samahan nyo ako, papunta tayo ng city proper dahil meron akong pipick upin na parcel at ito na yung bagong tent at tarp. Dahil alam nyo naman, yung tent natin ay ilang dekada na natin ginagamit. Naka night 27 na tayo, ibig sabihin pang 27 camping na natin na nagka-camping tayo gamit ang tent na yon. Papapalitan ng ating tent at tarp ngayong episode na to dahil pipick upin na natin ang bago nating tent galing kay Great Outdoor Gear Store mga tol. Visit nyo ang Shopee account ni Great Outdoor. Lahat ng produkto ng gamit ko ay naandyan sa Shopee account nila. At click nyo lang yung screen kung naka-cellphone kayo. Lalabas yung mga product na gamit natin mga tol. At makukuha nyo yung link, re-recta kayo sa Shopee account ni Great Outdoor. Kaya samahan nyo ako sa adventure na to. Pero meron muna tayong bibigyan na produkto galing kay Speed Metal Philippines. Ito yung oil na pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng moto adventure ko ng biyahe ko. Long ride, Bicol to Manila, Manila to Bicol. Dito na ako nagpapalit ng oil. Ito yun mga tol, alagang-alaga ang makina ni Uno na umabot ng 7 years dahil sa langis na to. Kaya ngayon, ibabahagi natin, mamimigay tayo ng 2 bote ng Speed Metal Oil. Kung sinong rider or delivery rider ang mabibigyan natin para makatipid siya sa isang buwan o kahit paabutan niya to ng 2 buwan. Kung dito lang naman yung rota niya, hindi siya matutuyuan ng langis na to. Syempre, sa gulong na gamit natin, nagpapasalamat ako. Shipa Tars, Shipa Philippines. Kaya nakakapasok tayo sa mga solid na lugar, solid na spot na pwede tayo mag-camping. Ito yung sekreto natin. Magandang klase ng gulong. Kapag inabutan tayo ng gabi, meron tayong magandang klase ng ilaw from TDD Philippines. Ayan yung TDD Road Raptor na gamit natin. Available yan sa website ng tdd.com. Yan lang mga tol. At yun yung mga solid na sponsor natin. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong suporta. Kundi dahil sa inyo, hindi nila tayo makikilala. Kayo pa rin. Kaya kahit pa paano, kung meron ako mga produkto na dumating sa akin, ibabahagi natin. Mamimigay tayo. Okay, let's go! Ito oh, delivery rider. Bigyan natin ng langis. Sir, ito lang. Tama lang. Deliver ka? Wala pa sir, mga PI pa lang. Langis yan. Salamat sir. Ay yung gamit ko. Sir, Thank you, ingat lang ha. sir. Ha? Bigyan na lang kita sticker. Di sana magpapakilala. Kaso humingi ka ng sticker eh. Ayun lang is Speed Metal. Gamit ko yan bro. Storage pala to. Kahit saan ng motor pwede yan. Kahit sa click mo pwede yan. Sa mga big bike nga ginagamit yan talaga. Salamat sir, salamat. Thank you bro, ingat lang ha. Aras. Ito ang na si bro, wala pa siya deliver. Pupunta pa lang ng city proper. Estong sakto, nakasabay natin. Sir, tabi lang tayo. Tabi lang. Langis sir. Yan yung gamit kong oil. Pwede yan sa kahit anong motor sir. Ingat. Thank you. Ganun lang kadali. Ay, RS Pops. Nag-rush hour na. Ang aga ng mga estudyante magsiuwian. Okay, ngayon punta tayo ng LBC. Diretso tayo doon. Ayun oh, LBC. Kunin ko lang yung parcel. All goods. Kasya ba? Ngayon tatali natin to eh. Ayun ko kagandahan mga tol kapag meron kayong ganito. Ayun pick up na natin. Okay, uwi muna tayo dahil hindi natin alam kung saan natin to itatali ulit. Gawa ng merong box dyan sa likod ko. All goods.
Unboxing tayo sa spot. All goods mga tol, ito yung karga natin. Nandito yung bagong tent natin tsaka tarp. Kargado tayo. Ngayon bago pa umulan, bibirahin na natin tong rotang to papuntang Albay uli. Dahil doon tayo magka-camping para saksiyan si Mount Mayon, ang nag-aalborotong bulkan ngayon dito sa Pilipinas. Siyempre nandito sa Bicol. Simula nung pagpasok ng 2026, ito yung bumungad sa amin, ang pag-aalboroto ni Mount Mayon. Limitado ang pagpasok sa area ni Mount Mayon. So 6 kilometer danger zone, ay bawal tayo mag-adventure doon. Yung mga dating pinagkampingan natin doon na malapit kay Mount Mayon na halos nasa 4 kilometer, 5 kilometer na lang tayo, ay bawal na doon. Kaya maghahanap tayo ng spot ngayon or meron tayong babalikang spot para matanaw lang si Mount Mayon habang nag-aalboroto. Safe naman doon at ang alam ko ay nasa 9 kilometer yung layo nun, kaya labas na siya sa 6 kilometer danger zone. So tingnan natin kung allow sila magpa-camping or magpa-viewing lang. Pero kung allow magpa-camping, doon na tayo magsa-setup at unboxing tayo ng bagong tent at tarp natin. Okay, para dara-diretso na tong adventure natin at samahan nyo muli ako sa ating moto camping adventure. Let's go! Buti na lang all goods panahon dito. Mga isang oras pa magiging biyahe natin. Shoutout nga pala sa mga nakakasabay natin at nakakakilala sa atin sa rotang to. Kagaya ni Paps, bumusina na lang at nag-peace sign. Shoutout na lang po, tsaka meron pa naka-aerox kanina. Shoutout na lang mga tol. Siguro nabigyan ko na din ng sticker mga yon, or nagkita-kita na din talaga kami. Buti na lang pinagtatapalan ng mga lubak dito. Ang daming lubak dito mga tol. Ayan o, puro lubak. Ayan. Wala, tumigil lang ako. Kaya meron ako sticker bro. Okay. Ayan, na-UP lang. Sa Shipa to, reflectorize yan bro. Pwede mo lagay sa likod ng helmet. Reflectorize yan na sticker. Pero sa akin normal lang yan. Shoutout bro, pangalan? Jorlan po, nawin niyo. Ha? Jorlan. Jerlan? Oo. Taga saan ka bro? Mag-shoutout yung mga tropa ko sa... Sige. Putya yung sa may Tantan Works. Ito pa Taga Putyaw ka? Opo. Okay. Tantan Works. Opo, yung- Saan yan ang location? Sa may... Putyaw. Putya po. Taas sa may cementerio. Okay, yung pakyat papuntang dun sa... Okay. Tantan Works. Shoutout na lang. Tropa mo yan. Ay bro, ingat. Thank you. Thank you. Thank you sa sticker. No problem. Nagkita din tayo. Thank you bro. Tumigil ako saglit mga tol para mag-upload. Tapos meron nakakilala sa atin. Ang problema, hindi ako nakapag-refill ng marami-raming sticker. Yung stock pa yun. All goods din kasi meron akong dalang sticker kahit konti. Nakabigay tayo dun sa isang subscriber natin. Nakikita doon yung mga vlog natin, mga camping. Makulimlim tong part na to. Di ko alam kung saan yan babagsak. Pero sabi ni Tol Bunny Adventures ay ulan daw, Tabaco Albay. Ibig sabihin Tabaco yan. Dito na part, papunta tayo sa rotang to eh. Papunta tayo ng Daraga, Kamalig, and Ginubatan. Yung mga part na yan, titingnan natin kung saan tayo makakapag-camping at anong bayan. Let's see. Dito na tayo mga tol sa Daraga Albay. Napakaliwalas ng panahon dito. Kaya nga lang makulimlim pa rin. Pero walang bakas ng ulan. Di man lang bumuhos yung ulan dito. Pero meron tayong mga portion na nadaanan na umulan talaga. Okay, shortcut tayo. Dito na tayo dumaan. Ito yung rota ng mga bumabiyahe papuntang Maynila. Tsaka yung mga truck dito pinapadaan kapag umaga. Dahil truck ban dyan, Daraga sa town proper. Grabe lubak dito mga tol. Ang lalalim. Ayun lang, umulan. Malakas yung ulan. Silong tayo. Ito may silungan ha. Lakas yung ulan. Kopya. Mukhang daan lang yung ulan mga tol. Diretso tayo sa biyahe. Bigla-bigla na lang naabuhos yung ulan dito. Dito di man lang umulan oh. Pagkababa natin, ayun si Mount Mayon mga talo. Kaya nga lang ngayon hindi siya nagpakita gawa ng natatakpan ng ulap. Pero kahit papano yung ibang portion ng katawan niya nakikita oh. Mamayang gabi masisilayan natin yung ano niyan, lava flowing. Dahil ngayon ay naglalabas siya ng lava talaga mga tol. Yun, nakalabas na tayo mga tol. Dito na tayo sa main road.
Saan yung picture na kinunan ni Bani? Merong nakasulat na Kamalig Market. Ito ata yun. Nasa loob ata ng LCC. Mukhang dito talaga. Ayun, papark lang tayo. Hello bro. LCC ba yun? LCC ka pa rin. Oh, dito ako sa labas. Sa kabila ka? Pwede dito? Ay, sir. Sticker na lang, sir. Sakto ata, dalawa na lang. Ay, thank you, sir. Dalawa na lang, sir. Ano lang po, sticker ng sa sponsor ko. Sakto, dalawa na lang po eh. May humingi din kasi pag biyahe ko papunta dito. Sa sunod po, pagbalik ko, daan ako kayo dito. Ay, bro. Ayun. Ito mga kasama natin nag-camping. Ayun si Uno. Diba dyan ang daan, no? Diyan yung daan. Ano, palag na tayo dyan sa taas? Tingnan na lang natin. Bili muna tayo. Tara. Tapos sa steak, sasabay na lang ata. Para pala sa mga crew. Shout out na lang. Naubusan ako, sir. Sasunod na lang. Pwede doon. Teka po, sasunod na lang. Oo. Balik na lang ako. Thank you, sir. Ay, shoutout po sa LCC Kamalig. Nakalala nila tayo. Bumit ng mga ano dito, merchandiser tsaka security card. Shoutout na lang po. Dito nagpark si Van Adventures. Kaso hindi niya kasama si Bani. Si Bani kasi yung minivan niya. Ngayon, eto siya, nakamotor. Ay, sige lang. Ay, sasunod na lang, sir, pagbalik ko. Hindi ako nakapag-refill. Shoutout na lang kay sir. Taga dito ka, sir, Kamalig. All goods. Nakapamili na kami ng lulutuin namin ngayong gabi na to. Pakyat na kami dito sa location. Eto na yun. Okay. Sementado na mga tol yung yung ito bakod nila. Dati to yung kawayan. Boss, magka-camping kami. Nagpapa-camping ba kayo dito ngayon? Kaso start nun sir, mamayang 5 pa po. Alas 5 yung setup. Apo. Tapos pag nag-enter na kayo ngayon sir, mag-dator fee pa kayo. Kasi Magkano ang dator? 70 po sir. Parking mo na kayo sir. Dito na lang. Ano kasi dito mga tol, yung payment. Yung setup dito alas 5. Alas 3 kami dumating. Ang mangyayari, magbabayad kami ng dator, 70 pesos. Thank you, bro. Dito na kami sa spot. Ngayon, i-drop muna namin tong mga gamit para mamaya setup na lang. Tapos babalik daw yung motor. Okay guys, dito na kami sa spot kung saan kami magtatayo ng aming tent. Yung gamit dito, iniwan muna namin. Ayan o. Ito yung unbox natin. Tsaka, nakapagpa-refill na din kami ng tubig. Shine trip! Ayan, shoutout sa Great Outdoor. So, si Mount Mayon, as of now, ayan, 50% pa lang, wala pa. So, paunti-unti, nagpapakita yung kalahati. Pero, yung pinakadulo, hindi pa. Yung pinaka-peak, ayan o. Ayan kasi yung aantayin natin kasi nandyan yung laba. Mamaya makikita natin yan. Kaya ito si bro, dala yung kanyang pangmalakasang zoom in zoom out. Zoom in, zoom out tayo. Dito kasi mga tol, ang rules nila dito ay kapag day tour ka dito nakarating sa oras na alas 8, kung anong oras sila nabukas, alas 7 hanggang alas 5 ay day tour yung babayaran nyo. Kapag magka-camping kayo, magpapaset up sila dito sa spot na to ay alas 5 pa, mag-aantay pa tayo. Kaya di pa kami makapag-setup ngayon ng tent tsaka yung tarp kasi mag-aantay tayo ng 5. Gagawin na lang natin mga tol, ito, unbox na lang natin to. Ito kasi yung bagong tent natin tsaka tarp. Okay, buksan na natin to habang di pa naman umuulan at papalapit na yung oras para pagdating ng 5, latag na natin dito, setup na natin. Para makapag-unbox tayo na maayos, kailangan natin ng camping chair. Labas muna natin itong camping chair natin. Ito yung Tila camping chair mga tol. Buksan muna natin ito. Ay, shoutout kay sir. Pangalan mo sir? Ryan. Sir Ryan, taga Cavite. Makati. Makati. Pero nandito sa Bicol. Para saksihan din si Mayon. Taon-taon kasi sir paano ko daw ito nakarga lahat sa motor.
Bigat nga lang, sir. Kasi kargado. Lalo na to. Ito kasi bago kong tent. Kaya gagawin ko, unbox muna ako. Okay, buksan na natin to. Kwentuhan lang kay sir. Okay, dahan-dahan lang. Baka mapunit natin yung ano. Baka nasa ibabaw yung outer tent. Mabutas tuloy. So ito yung tent natin. Ayun, nakabox pa rin siya. Yung brand nito mga tol ay Will Hike. At meron tayong, lalabas ko muna lahat, Black Dog. Ayan, meron tayong Black Dog. Hindi ko alam kung ano to. So ito yung tarp natin. At meron pa tayong isang box sa loob ng box na to. Ito, ang cot bed. Okay, unang bubuksan natin. Ito, nakabag naman natin to eh. Lalabas lang natin sa box. Pero mamaya na natin i-set up. Sabi ko na puro box eh. Kaya malaki. Pero pag pauwi natin, titignan nyo kung gaano nakadami yung gamit na meron tayo sa motor. So at least mababawasan. Tapos makikita nyo yung setup natin sa motor. Nakabag naman. Ito kasi yung bed coat natin. Brand dito mga tol ay SWS Will Hike. Dito ko muna. At ito, unbox natin to. Okay, ito ata yung tarp natin mga tol. So dala ko pa rin sana yung dati nating tarp. Just in case kasi kapag umulan, habang nag-unbox tayo nito, meron tayong shelter agad. Pero ito yung setup natin ngayon. Since mag-aantay pa naman tayo ng oras bago makapag-setup, dire-diretso na to. Pero uunahin ko muna yung tarp kasi yung tarp ay para safe na tayo just in case umulan man. Next, isang box. Ang naiibang brand lang dito sa binuksan natin ay si Black Dog. Pero lahat ng brand na to mga tol ay hawak ni Great Outdoor. At yung SWS Will Hike mga tol ay exclusively kay Great Outdoor. Kaya kung bibili kayo yung brand na yan, puntahan nyo lang yung Shopee account or Facebook page ni Great Outdoor ay makikita nyo yung mga brand na yan. Pagdating sa camping gear. Ito yung tent natin mga tol. Ang brand din ay Will Hike. Meron siyang isang bag. Ito yung gagamitin natin shelter ngayon. So ito na mga tol yung laman ng box na yon. Tinabi ko muna. Ito yung tent natin para mabuo natin yung floating tent. Bed coat natin. Ito yung nasa bottom part ng setup ng tent natin. Tsaka ito yung bagong tarp natin. So itong tatlo na to, ito yung sa setup natin ngayon. Habang nandito tayo kay Mount Mayon. Solid para. Bigyan ko lang kayo idea mga tol. Kagaya ng sabi ko, si SWS Will Hike, itong brand ng content na to, pati yung bed coat ay exclusively kay Great Outdoor. So sila yung unang nagpalabas ng brand dito sa Pilipinas. At kagaya din ng Black Dog, sila din yung unang nagpalabas niyan dito mga tol. Kaya nakita ko kasi itong mga brand na to ay sa Shopee account talaga nila. At yung Shine Trip, iba pa, Nature Hike, sa kanila ko nakuha. Kaya napakaganda ng brand na hawak ni Great Outdoor. Pati ito mga tol, yung Tilak brand na camping chair na na-review ko na din sa mga nakaraang vlog natin ay galing din kay Great Outdoor. Lahat yan, available yan. So pagpabalik natin, ito yung magiging dagdag sa gamit natin. Tignan nyo na lang, kaya tapusin nyo tong vlog na to dahil titignan natin kung gaano karami ang malalagay natin sa box or sa motor natin. Okay, so nakilala po tayo dito ng... Anong barangay po ito ma'am? Tinago. Barangay Tinago. Kay ma'am, ano po ma'am? An po. Andicol. Liton. Liton. Sorry po. Ay, shoutout pa kay ma'am. Sige po ma'am, picture po tayo. Nagbablog din pala si ma'am. Hindi ako nag-vlog, yung mga TikTok ko. Okay. Ito yung ano ni ma'am. Follow nyo sa Facebook. Paano ako nakalala ma'am? Dumadaan ka sa ano po? Sa Newsfeed. 1, 2, 3, smile. Thank you po mama. Okay na kayo. Opo, bukas na po kami uuwi. Sige po, enjoy. Thank you Mag-TV po. din po kami mamayang gabi. Sige po. Thank you po. Nice meeting you, sir. Apo, nice meeting you po ma'am. Nakilala ko ni Kagawad. Kala ko bro, papabarangay na ako. Kala ko may nagawa akong ano dito sa barangay Tinago. Ano, naka-record? Ayun no? So ito mga tol, magsa-setup na tayo kasi pwede na din naman daw. At nagbayad na ako. Binayaran ko ay 370 lahat, overnight yun. 120 sa isang tao, 10 pitching ay 200, tapos sa parking meron pa sila. So ang total lahat ng overnight dito ay 370 pesos. Medyo mahal sa ibang campsite na napupuntahan natin, pero okay lang din kasi kahit pa paano nagpapakita na si Mount Mayon. Yan lang naman yung habol natin dito.
Unahin natin yung tarp bago tayo mag-setup ng pero mukhang hindi naman ulan. Setup muna natin yung bed coat. Okay. Ito kasi unahin natin. So ito yung first time ko mag-setup nitong klaseng tent na to. Dahil yung typical na tent yung alam ko lang setup. Pero dahil napanood na din naman natin paano setup, basic na lang natin. So itong frame niya mga tol, dito sa bed coat ay aluminum na din. At meron siyang frame para sa paa. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung frame niya para sa paglalagyan ng paa. Meron siyang tatlo. Aluminum, tsaka itong sa joints niya ay hard plastic. Ayun. Ayun. Tapos mga tol, para ma-secure siya, meron siya ditong panghatak. Ayun na. Tapos papasok lang dito sa stopper na to. All goods. Ngayon, babalik na rin lang natin. Ito mga tol, para malagay natin, meron siyang lock. Ito. So para malak natin siya, ayun, salpak muna natin. Okay, ito yung lock niya. Tutulak lang natin. Dahil tatlong kanyang frame para sa paa, lalagay muna natin itong tatlo. Ito naman yung mga pan niya mga tol. Lalagay na natin. Sasalpak lang natin. Okay, all goods na. Set up ko na yung tent kasi parami yung tao ngayon. Para meron na tayong privacy. Okay, para ma-secure natin tong tent, meron siya ditong space para sa kanto nitong bed cot. Pasok lang natin dito sa kanto ng pot bed bago natin lagay yung frame. Okay, lalagay na natin yung frame nitong tent na to at na-secure ko naman siya. Itong frame niya mga tol ay crossbar to. Pa-X natin siya, meron siya ditong sasalpakan. Unahin natin itong nasa ibaba. Tigas ah. Saka meron siya ditong lock. Ayos na. Ayun. Tapos ito mga tol, para ma-extend to, mabinat natin yan. Meron siya ditong isa pang bar. Ito, frame. Para dyan sa gitna. Ito yung ilalagay natin dito sa center na to. Tago siya dun sa kabila. Ngayon bubuksan natin to para makita natin. Yung mesh niya ay nasa loob. Dito siya tatago sa kabila mga tol. Tapos meron pa siya dito stopper. Saka natin babatakin dito sa unahan. Ayun. Ang tigas niya men. Kailangan binat na binat. Okay. Secure na din naman. Tapos mga tol, itong inalis natin dito sa outer layer nitong tent na to. Pupold lang natin to. Meron siya ditong pang secure para hindi siya makalatignan. So ito na yung setup natin ng tent mga tol. Meron siya ditong lock. Ayan. Tapos naka crossbar. Tapos dito mga tol, meron siyang ayan, window para sa daanan ng hangin. Pero ito, kapag inalis niyo tong outer layer nitong tent, mapresko na to kasi meron naman siyang mesh. Ito yung mesh coat ay nasa loob, so nakadikit na siya mga tol. Pero dito sa kabila pwede din siya buksan. Meron din pala siya ditong pang secure just in case mahangin. Kunin lang natin sa ilalim. Ayun na. Tapos yung loob nitong tent na to mga tol, ito siya. Saktong sakto tayo higa, pero malalagay pa naman natin dito yung ibang gamit sa gilid.
Tapos dito na tayo na part higa. Kagandahan lang nito ay so kapag gigising ka kinamagahan, di ka mahirapan pagtayo. Diretso na. All goods. Kayang-kaya tayo nitong tent na to. Pagdating sa ulan ay waterproofing na din to. All goods. Safe na ako dito. So yung mesh niya pala mga tol, hindi siya yung nakahiwalay. So hindi na kayo mahihirapan. So nakasabay na siya dito sa outer tent. Outer layer nitong tent na to, ito. Nakadikit na siya, nakatahi na siya. Ayun oh. Ito yung mesh niya. Oh. So kahit di na natin ito ilagay, mapress ko na. Ito lang yung i-ano natin, bubuksan. Tapos yung view natin pagising. Ayun oh. Sima yun. Kaya nga lang wag tayo sana abutan dito pag pumutok yan. Talagang impake agad tayo. Sana wag naman. So magbo-viewing lang tayo ng lava flowing mamayang gabi. Saka syempre bago sa atin yung tent na to, medyo nahirapan pa tayo konti. Pero di naman ganun kahirap. Saktong sakto. Madali lang siya i-set up mga tol. Pag binili nyo siya ay meron naman siyang manual, makukuha nyo agad. All good so. So ngayon set up natin yung tarp. Mabilisan lang pag set up ng tarp. Ito na yung tarp natin mga tol. Brand niya is Black Flow. Hindi yung ano. All goods, meron na tayong tarp. So lalagay ko lang, papasok ko lang tong tent natin. Ito. Dahil ginabi na nga kami mag-setup mga tol. So papasok na natin pa konti-konti yung gamit. So ang dami ng tao dito mga tol dahil gusto din nila saksihan na makita si Mount Mayon na naglalabas ng lava. Eh tayo ganun din. Kaya nga lang nahirapan tayo at natagalan tayo dahil daming tao. Di mo pa na-upload tong vlog na to, may viewers ka na. Dami nagtatanong. Tapos yung iba nagtataka kasi sabi ko yung motor ko ay RS125 XRM. Tapos nagtataka sila ng gamit na to ay nakakakarga ko. Ngayon ang kagandahan pala nitong tent natin kasi meron siyang space sa ilalim. So yung mga gaya nitong tsinelas, sapatos ay doon natin malalagay sa ilalim. Dito natin matatago. Oh, di ba? Ayun, kahit pa paano may liwanag na tayo dito. Dito ko na lang pala siya ilalagay para meron tayong ilaw dito sa loob. Ayun oh. All goods. Ngayon, ang inaantay na lang natin ay magpakita si Mount Mayon dahil yun yung habol natin dito sa Kamalig, sa Kitwinan. Ang masaksihan natin yung lava flowing ni Mount Mayon. Pero as of now, di pa. Kaya daming tao ngayon dito na gusto din makita si Mount Mayon na naglalabas ng lava. Pero baka mamaya mag-umaga gigising tayo ng mga alas 3. Titignan natin. Antayin lang natin ito kumulo tapos magkakape tayo. I-stick lang naman tayo. Ngayon bibigyan ko si Iban Adventures nito. Bro, mocha, kape. Yung kape, oh yun diba? Ayun, napagod ka ka-set up eh. Sinabay ko na lang siya dito mga tol sa mainit natin na tubig. Pero hindi pa naman siya umiinit. Malapit na. Para habang nag-aantay tayo maluto yung kanin, kakape-kape muna kami habang nag-aantay din kami yan. Sarap par. Bukas ipapakita ko sa inyo kasi nagabihan na tayo. Itong setup natin ng type, yung Black Dog. All goods.
So ito mga tol, nagluluto na tayo ng pang-ulam namin ni Bro Van Adventures. Steak, ayan. Tsaka yung kanin, meron na din tayo kanin. Kaya nga lang yung takip ay kailangan ko gamitin para maluto siya at ma-absorb niya yung inat sa loob talaga. At hindi kasya, so magdadalawang salang tayo kasi tig-isa kami nito eh. Ayan na. Kung nakita nyo nga mga tol, yung paglabas ng lava ni Mount Mayon ay napakaganda talaga. So nakakatakot, pero ito yung beautiful disaster dito sa Bicol kapag tuwing mag-aalboroto si Mount Mayon. Kitang kita mga tol. At ngayon, kalmado na din dito, wala nang gaanong tao. At meron din campers kami nakasabay, dalawa. Magtotropa lang, nagka-camping din. Tsaka sila ma'am kanina, ang Sandagon family tsaka Reyes family from Libanan ay nakausap at mababait. Nakabanding namin dito habang nag-aantay din sila. From Libanan sila mga tol. At yung iba ay galing ng Taguig. Tsaka sila sir yung iba din ay galing ng US. Nagbakasyon. Nasakto. So isang pamilya lang naman sila. Yun. Luto na siya mga tol. Okay, lagyan natin ng ito kasi yung magpapalasa pa dyan. Okay, abang inaantay natin yung maluto, ito si bro, bibigyan tayo ng kanyang niluto. Kunti lang bro, kasi ang dami na din ng ulam. Tsaka okra. Ilan? Ayun, okay na yan. Ayan. Okay na yan. Para tigil-apat. Ayan. Yung sausawan bro, ito. Sasawa, sige na. Kasi meron akong ginawang sausawan. Ayan o. Tapos bigyan natin ng isang ganito si bro. Ito, hati na lang tayo bro. Tsaka, ayan. Ito. Panulak. Pwede ka ba yan? Zero naman yan. Okay, dito na din tayo. Dahil napag-desisyon na namin na kakain kami sa kanya-kanya namin setup. Okay, let's eat po. Ito, malinis naman to. Ito yung pansandok natin kasi non-stick to. Di dapat natin ito magasgasan. Sarap par. Kain po. At nakakagutom na. Goods na para magpahinga. Si Tol Van Adventures ay ayan, nahiga na din. Tayo ay mahihiga na din sa ating bagong tent na SWS floating tent ng Wheel Hike. Napakaganda mga tol at komportable na ako dito matulog. So bukas ay saksihan natin kung gaano kaganda naman si Mount Mayon. Sana magpakita sa atin at matanaw talaga natin yung lava flowing na pinunta natin dito. Kasi ito yung pinunta natin at syempre makapag-unbox tayo nito at ma-set up natin tong bagong tent at bagong tarp natin. So bukas papakita ko sa inyo yung kabuuang setup natin. Dahil nga ginabi na tayo mag-set up. Okay, secure na din yung mga gamit natin. So paano? Bukas na lahat, patulog na tayo. Good night po. Yun o. All goods. Ito, papamagahan natin. Last camping ko pa to. Good night. Tulog na po ako.
Alert na naman mga tol. Good morning. Madilim pa pero ito yung gumigising sa amin dito sa campsite. Yung tunog ng cellphone natin dahil nagkakaroon siya ng alert and patungkol kay Mount Mayon. So time check tayo mga tol, 5:39 at pinalad kami ngayong umaga na to. Kitang kita si Mount Mayon. Kaya ito, magta-timelapse tayo. Nag-jacket na ako dahil sobrang lamig. Let's go! So ito mga tol, dahil nilalamig na kami, gising na din si bro. Ngayon magkakape tayo. Ay, good morning sa mga manok na to. Alam niyo sa kagandahan ng campsite kapag mayroong mga manok talaga. Sayang wala na akong kanin. Pwede sana kayo pakainan. All goods mga tol at nakapagkape na kami ni bro Bana Adventures. At ito, nagliligpit na tayo. Yung mga maliliit na camping gear natin, gaya ng wheel light na stove natin, yung windshield, yun, pinasa ko na yung mga condiments. Ito na lang, yung tent, ibang gamit. So wala na yung box natin na malaki. Ngayon, makikita nyo to, setup natin sa motor. Dala tong mga bagong gamit natin kung gaano na siya kadami. So ito na yung setup ng moto camping natin na nakalagay at nakakarga sa ating motor. Kasi kahapon nga taon-taka yung mga tao dito na nagde-day tour, sa motor lang ba daw natin to sinakay. So yun yung lagi nilang tanong sa akin. Merong dalawang doon, turista from Davao tsaka si Sir yung taga Cavite. Taon-taka sila kung paano ko daw nakarga to sa motor. Eh sabi ko XRM lang, akala nila big bike daw. So meron din tayong bagong tarp. Ito yan, Black Dog. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung waterproofing nito. Grabe. Dulas kong dulas talaga. Yung nakapakita yun sa video. Ayan ganda. Tsaka ito yung pool ni Black Dog. Ayan Black Dog. Napakatibay mga tol at sa mga masasamang panahon, kagaya ng mga camping natin na binabagyo tayo, malakas na ulan, ito yun, napakaganda nito. At syempre nagpapasalamat ako mga tol
kay Great Outdoor Gear Store, kay Sir Ryan. Ito yung setup ng moto camping natin na pwede nyo din gawin at puntahan ang Shopee account ni Great Outdoor Gear Store mga tol. So lahat ng gamit ko, Will Hike brand, lahat yan exclusively kay Great Outdoor Gear Store mga tol. So visit nyo lang, click nyo lang yung screen, nandiyan yung mga product at direkta kayo sa Shopee. Pwede nyo din sila i-message sa kanilang Facebook page, Great Outdoor Gear Store mga tol. So as of now, si Mount Mayon, ayan, natakpan na. Kaya eto, oras na din magligpit dahil ang check out time dito mga tol ay alas 8. Pag inabot na tayo ng alas 8, magdadagdag tayo ng day tour, magbabayad na tayo. Kaya eto, ligpitan time. Nagliligpit na din. At ito din yung unang setup niya ng moto camping kasi kung nakita nyo sa aking vlog, ito ay naka minivan. Sila yung nakakasama natin dito sa Albay na ng mga naka minivan kay Tol Siopaw Drives tsaka kay Tol Van Adventure. So meron silang YouTube mga tol. Subscribe nyo lang mga tol dahil solid na tropa natin dito sa Albay. Shout out sa mga At saka ano yan? Ano to? Mga tol, kung naghanap kayo ng event photographer, Yun ang the best. ito yun. Di ba ano yung page mo tol sa Facebook? France Photography 2.0 guys. France Photography. Ito yung kumuha ng shots natin dito sa Bito merch natin. Siya yung picture noon. Ano to bro? Take out natin? Oh, yun. Kuha ka. Ito magagamit ko lang tong nasa pinto niya na outer layer kapag ang camping natin ay maulan tapos wala tayong tarp. Kaya nga sabi ko sa inyo, maganda tong klase ng tent na to kung isa kang moto adventure, moto traveler, dahil kahit sa tabing daan or cover court pwede kayo nito matulog, or waiting shed na merong safe na area. Sa top mo lang ganito, makakapagpahinga ka. Sunod na tatanggalin natin dito mga tol, itong frame. So sa frame, yung pinakahuli, yun yung tatanggalin natin. Sunod baklasin natin yung tigilid. Ganun din sa kabila, tatanggalin lang din natin to. At kapag pareho na natin natanggal, saka natin aalisin yung frame. Ayan na. Tapos ito, fold na lang natin pa konti-konti. Sabay hatak. So natanggal na natin yung crossbar mga tol, or itong tent frame nya. Ngayon, i-fold na lang natin to. Dito mga tol, sa pagtanggal nito at pagkabit pala nito, meron ako nakitang zipper. Ayan. Meron siyang zipper dito para di kayo mahirapan batakin. So ang mangyayari, etong sa kabilang walang zipper, ito yung unang ipapasok nyo sa cot bed. Saka nyo ito ipapasok, tsaka ilalak nyo na lang, hindi kayo mahihirapan. So ito na guys, ang total na gamit natin na nakakarga kay Uno. Pero mababawasan to pagka uwi natin at sa susunod natin camping. Dahil 4 na pulang nadala ko, ganyan siya kadami. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, mababawasan yan. Maaalis na natin tong isang pool. Tsaka kung ano pa yung pwede natin maalis. So kakaunti na lang yan. So plinastic ko pa rin siya mga tol dahil wala pa akong nabiling 90 liters na bag para sa mga gamit na to. Saktong sakto sana to sa 90 liters. Dito na muna siya. Ay, magpipicture lang muna kami kasi nagpakita ulit si Mount Mayon bago tayo umalis dito. All goods, di tayo nabigo mga tol. Sobrang ganda ni Mount Mayon. Beautiful disaster dito sa Bicol. Ganda. So all goods na guys, at nakapag-picture na din kami ni Bro Bunny Adventures dito sa spot kung saan kami pumesto. Ito yon, pinakadulo nitong Kitwinan Ranch.
At ito si Mayon, tanaw na tanaw namin. Yung gamit, all goods na din. Yung motor, napainat ko na si Uno. At ganun din si Van Adventure. So, magpapaalam na din ako mga tol. Dito na din ako magpapaalam dahil sa mga madadaanan natin lugar ay hindi natin alam kung ganito yung panahon. Dahil nga pabago-bago, kaya itong mga plastic ay binalik ko pa rin dito sa bag para di gaano mabasa. So paano, bro? Oy, Thank you sir. so much. Salamat. At Makakasama pa rin natin to sa mga susunod na camping. Yes. Tsaka si Tol Shopout Drives, baka mag-raw camping kami sa susunod. Gigi, Jared, sama ka na talaga. Sumama ka na sa susunod, bro. So paano? Paalam, maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye, guys. Kasi mo yun, oh. Ganda, puntahan nyo na. Habang ano ba? Habang nag-aalboroto tsaka nagpapakita lagi. Kita-kita po tayo sa sunod nating episode. Paalam!